the joy of the Lord remain in you. Can you please bow your head and raise your hands towards Jesus? Lord, without you, again, Jesus, we can do nothing. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan gamit ang iyong salita, Panginoon, at ang iyong lingkod, Panginoon, hallelujah, ay itago mo sa iyong likuran. Ikaw ang mahayag, Panginoon, at ang iyong salita. At ikaw, Panginoong Jesus, hallelujah, ay patuloy na manguna sa gawaing ito, Panginoon. Speak to us, Lord, and let your Spirit, Lord, move in the hearts of men. In Jesus Christ's name I pray. Everybody say amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You may be seated. And Happy New Year sa inyong lahat, mga kapatid. I was not be able to be here last few Sundays. At salamat sa Panginoon, naka-recover ang inyong lingkod sa maraming mga ka-estresan ng buhay. Kayo din di ba? Marami rin ka-estresan. Ganon din ang pastor, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, ang mga panalangin ay dinidinig ng Diyos. At naka-recover tayo, mga kapatid. At salamat. At tayo man ay napapagod, hindi tayo napapagod dahil lang sa gawain ng sanlibutan. Napapagod tayo dahil sa gawain ng Diyos. At masarap, mga kapatid, na magkasakit kung ang dahilan ng pagkakasakit mo ay ang gawain ng Diyos. Kung ikaw ay sa kakagala mo, nagkasakit ka, pag napunta ka sa impyerno, mahirap. Pero salamat sa Panginoon na kahit na may karamdaman ka, nakakaramdam ka ng galak, na Lord, bagamat mahina ang aking katawan, but my spirit is willing. And thank you, Jesus, for making us aware that our physical bodies are limited. Kaya mag-ingat po tayo sa mga masisipag nating kapatid dito. Kayo, mag-ingat dahil para mahaba-haba pa tayong gamitin ni Lord. Amen. Kasi kung hindi, mauuna tayo doon. Sabay-sabay tayong gagraduate, mga kapatid, no? Kaya pag medyo nakakaramdam ng konting pahinga. At ang Diyos naman, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord, mga kapatid? Thank you, Jesus, for the healing. Thank you, Lord. Now, let me tell you, brethren, that our Lord wants Christians to live their lives with joy. Gusto po ng Panginoon na ang bawat Kristiyano ay mabuhay ng may kagalakan. At ang kagalakan, mga kapatid, ito ay minsan nawawala sa atin. Pero nananatili rin sa atin. It's either of the two, mga kapatid. But the word joy in the Bible is from the Greek word chara. No? Hindi po siya yung atsara, ha? No. Chara. It means cheerfulness. With gladness, ika nga. So when we say joy, it means gladness, cheerfulness. And then the word grace in the Bible is from the Greek word charis, which means undeserved favor. Di ba? Undeserved favor naman ang grace. So meaning to say, when we define joy, joy is the response to the undeserved grace of God into our lives. So, kapag kagalakan ang pinag-usapan, ito'y ating response sa Kanya. Tugon natin. Tugon natin sa bagay na hindi naman tayo deserving, pero tinanggap natin. Bagay na hindi naman karapat-dapat ibigay sa atin, pero tinanggap natin. And what is your response? Joy. With gladness, with cheerfulness. Yun yung dapat yung Christian, when you go to church, we go to church or any services, mga kapatid, dapat we serve the Lord with gladness, with joy. Dahil hindi lang naman kung wala kang pera, malulungkot ka na.
Dahil hindi lang naman nabubuo ng pera ang tao, mga kapatid. May hininga ito, may buhay ito, may pag-iingat, mga kapatid. May supply pa rin na dumarating sa buhay natin despite of kulang tayo, mga kapatid, sa pananalapi. So there are things that we are not deserved to receive, but you have it now. And because you have it now, your response is with joy. That's why when you clap your hands, when you shout to the Lord, give it to the Lord with gladness. Hindi pag sinabi ng MC, palakpakan si Lord, papalakpak tayo na para bang out of nowhere. We don't even mean why we clap. We don't even mean to clap to the Lord. Amen. Kapag may taong nagtagumpay sa kanyang pagsubok o nagtagumpay sa isang challenge sa kanya, we clap our hands to him. Because the message of clapping of our hands telling him, I congratulate you. Because of many challenges, I congratulate you. You overcome your challenge. So ganun din, when we clap our hands to the Lord, hallelujah, we're telling the Lord, Lord, I don't deserve anything, any blessings in this world. But because of your great love, Lord, I am clapping my hands. I am giving you my gratitude, Lord, for blessing my life. Everybody say amen. Amen. So the joy of the Lord, what is all about this? That's why the joy of the Lord, yan, salamat sa nasusundan ng ating media, mga kapatid. Thank you very much, kapatid. The joy of the Lord is, what about this? The joy of the Lord, actually, when you read the Bible, the joy of the Lord is to find the lost sheep. Yan ang kagalakan ng Panginoon. In Luke chapter 15, verse 5 to 7, it says, And when he had found it, he laid it on his shoulder, rejoicing. Ito yung tupang nawawala, mga kapatid. At nung makita daw ng Diyos ito, nung makita ng shepherd, binuhat niya ito at nilagay sa kanyang balikat. At ang sumunod nun, nung nilagay niya sa balikat niya yung tupa, ang sumunod nun is rejoicing. So meaning to say, when every time Jesus encounters lost, and that lost soul decided to accept Jesus, Jesus Christ is rejoicing. Amen. Kaya tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon, nung tayo lumuhod sa altar, nung tayo nagsisi ng ating kasalanan, nung tayo nagpabautismo sa tubig, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, hindi nyo alam kung anong kagalakan meron ng Panginoon. There was a time, I'm teaching in the Bible study sa Pilar, mga kapatid, when Noah finally reached the shore, nung wala na yung tubig, mga kapatid, he offered sacrifices to the altar. At ang sabi ng Biblia, he offered clean animals. And then he bring all the clean animals, sinunog niya ito sa altar. At yun ang unang-unang, mga kapatid, na pagsambang nangyari doon. Pumailang lang yung amoy, mga kapatid, nung kanyang handog na sinunog, pumailang lang sa langit. At sabi ng Biblia na amoy ng Diyos. You know what happened? When Jesus Christ, when God Himself smell the favor, the odor of our sacrifices to the Lord, alam mo nang nangyari, mga kapatid, sa tuwa ng Diyos, sa tuwa niya, sumagot siya kay Noah, Noah, I will never anymore destroy the earth. I will never anymore. Alam nyo, dun siya nangako na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa tuwa niya, bakit? May nag-offer. Sa tuwa niya, bakit? Kasi mayroong gumamit ng altar. Sa tuwa niya kasi may nag-sacrifice, may nag-praise, may nag-offer sa Panginoon. At pumailang lang yung prayers na yun, na parang insenso. At nung maamoy ng Diyos, sa tuwa ng Diyos, nag-promise siya kay Noah. Kay Noah siya nag-promise. But take note, mga kapatid, who is now enjoying the promise of the Lord to Noah? Tayong lahat, mga kapatid. Imagine natin yung ating sacrifices of praise when we go to church,
yung prayer mo, yung worship mo, yung praise mo, pag natuwa ang Diyos dyan, hindi lang naman ikaw ang magbe-benefit eh. Pati yung kaapu-apuhan mo, mga kapatid, dadalawin ng Diyos yun, mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, dadaloy sa kanila. Kasi when we go to church, bring the joy with you. Actually, it's a fruit of the Spirit, the Spirit. And we have this fruit of the Spirit, mga kapatid. We can worship the Lord according to His will. And then the Bible says, continue in reading in verse number 6, and when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me. Tignan mo, ang Panginoon naghahanap pa ng makakasamang magpuri, mga kapatid, o ma-rejoice, magalak. For I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Nasaan ang kagalakan ni Lord? In reaching the lost. So in whatever way you can, brethren, sa anumang paraan na kaya mo at kaya ko, let's reach the lost. In whatever way. Pastor, hindi kasi ako marunong magsalita eh. Pero matagal ka ng convert? Yes, matagal na akong convert. So matagal mo nang na-experience yung goodness ni Lord? Yes. Yun lang i-share mo. Amen. Hindi mo na kailangan pang memorize yung Biblia. Just share them the goodness of the Lord to your life. Share mo lang, magre-reflect yan, mga kapatid. Ay, ganun ba? Pinagpahalakan ni Lord. Gusto ko rin maranasan yan. Come with me. And I want you to receive the joy of the Lord in your heart. Simple as that. You don't need Bible study na masyadong rigid. Ako nga, natapos ko yung 21 lesson doon sa isang tinuturuan ko dito somewhere in Las Piñas. Mga kapatid, natapos ko yung 21 lesson, di nga nagpabautismo eh. Pag dumarating ako doon, mga kapatid, yung malalaking ribulto, tinatalikod nila. Sabi ko, ba't nakatalikod yan? Tinalikod ko, pastor eh. Isip ko, nahiya pa. But 21 lesson natapos ko, hindi nagpabautismo. But I did my best. Umuwi ako, nagagalak ako, hindi ko man siya naakay, hindi ko man siya nabaptize. Okay lang ako. Masaya ako. Kasi ang kagalakan, wala naman doon, mga kapatid, sa tubo mo eh. Doon sa oras na ikaw ay nagtatanim, ang Diyos pinagpapala ka na. Wala doon sa, tumubo ako, pastor eh. Bonus na lang ni Lord yan. Pero yung oras, di ba? Anong sabi ng Panginoon, di ba? How beautiful are the feet of those people who bring the good tidings. Ba't hindi yung kamay ang tinignan ng Panginoon? Ba't di yung muka? How handsome you are bringing the good tidings. Diba? Hindi naman sinabi ng Biblia, sabi ng Biblia, gaano kaganda ang mga paa ng mga taong nagdadala ng balita. Hallelujah, ng magandang balita sa mga tao. Bakit paa? Kasi in every step you made, the Lord is delighted. Mag-decide ka lang, Lord, pupuntahan ko yung kumare ko, yung kumpare ko. Mag-share lang ako ng kabutihan mo. Paglabas mo pala ng bahay, mga kapatid, tumutubo ka na sa Panginoon. Because you decided to bring the good tidings to them. That's why, what's the joy of the Lord? It's the lost sheep. That's why in whatever way you can, please, malapit na bumalik ang Panginoon. Nag-uumpisa ng sunugin yung LA, mga kapatid. Anong susunod, mga kapatid? We don't know. But those are the signs that Jesus Christ is coming soon. Very soon. So before Jesus comes, at least mga kapatid, sabi ng Biblia, meron judgment seat of Christ. The judgment seat of Christ is about the rewards that we are going to receive from the Lord. Ano ba yung mga ginawa mo sa lupa? Mga nasusunog ba o hindi nasusunog? Ibig sabihin yung mga nananatiling ginagawa natin. Going to church, sitting down there and listening to the pastor are the things na hindi nasusunog, mga kapatid. Things na hindi yan naaagaw sa atin. Sa iba, pag-uubos ng oras yan. Sa iba, pag-uubos ng panahon yan. Pero hindi mo alam, you are making sure of your reward in heaven.
rewards na hindi nasusunog. Okay, iPhone, magbigay ka ng iPhone sa akin o kanino man dito. Naluluma yan eh. Baka pagbalik nga ni Lord, iPhone 30 na yan eh. Hindi na, yung iPhone 16 na binigay mo, luma na yun eh. Naku niyo, ibig ko sabihin, naluluma yan. Those things, they passed away. Nawawala yan, mga kapatid. Pero yung bagay na hindi nawawala, yun yung bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Kaya nga example ko, when you sit down there and listen to the Bible study, listen to the pastor sa preaching, you are doing and making yourself, your reward sure in heaven. Hindi yan nawawala. Hindi aagawin yan sa'yo. When Jesus Christ visited Martha and Mary, mga kapatid, pagdating niya doon, di ba, nagagalit si Martha, Lord, ano ba naman itong kapatid kong si Mary? Hindi mala akong tulungan maghanda dito ng tinapay na may palaman, na may juice o soft drinks man lang yan. Ano sabi ni Jesus Christ? Martha, you are so troubled. May bagay na ginawa si Maria na hindi aalisin sa kanya. At ano yun? Pakikinig. Kaya kung may mahalaga, Martha, na hindi mo nakikita ang kahalagahan, ano yun? Pakikinig. Si Maria, nakikinig. Si Martha, nakarinig lang. Iba kasi yung nakikinig ka, mga kapatid. Kaya kung pipiliin mo na ikaw ay makinig, katulad ni Maria, ang sabi ng Panginoon, yan ang bagay na hindi aalisin sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, ginagamit siyang example. Because those are the things, eternal things, bagay. Faith cometh by. Kaya nung si Maria nakinig doon, mga kapatid, sa Panginoon, ni-reiterate ng Panginoon. That's the thing, that the most important thing. Yung soft drinks na ibibigay mo, pag ininom mo, mawawala na yun. Iihi mo lang yan. Yung kinain mo tinapay, mabubusog ka sandali, ilalabas mo rin yan. Ang sabi ng Panginoon, those are temporary. But pinili ni Mary, mga kapatid, yung bagay na eternal. And that is listening to the Word of God. Because the Word of God will never pass away. Everybody say amen. Amen. In whatever way you can. Kung may mga program sa church na it involves listening, please do so. Makinig tayo. Hindi naman palaging tayo nagsasalita. May panahon na kailangan nating makinig, mga kapatid. Can we worship the Lord for a while, mga kapatid? Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because that's the next point, mga kapatid. What's about the joy of the Lord? Finding the joy of the Lord is, you can find it in worship, mga kapatid. In Luke chapter 24, verse 50 says, and he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. And they worship him. Nung pag-akit ng Panginoon sa langit, they worship him and returned to Jerusalem with great joy. Di ba dapat sorrow? Kasi iniiwan ka eh. Di ba pag iniiwan ka, masakit? Sino nakaranasan na iniwan dito? Pastor, issue ka. Wala akong pakialam sa issue nyo kung ano man. Kung may tinamaan man, sorry naman. Hindi ko naman alam na iniwan ka. Sabi ni iba, buti pa yung ubo, pabalik-balik. Siya, hindi na bumalik. Ibang klase yung ubo ngayon, pabalik-balik. No? Pero siya daw, nung iniwan ka, di na bumalik. Kaya, ipag-pray mo na lang siya. Sana maging ubo na lang siya. Para bumalik siya. Amen. So, tingnan niyo mga kapatid, after they worship, they return to Jerusalem with great joy. Kasi it brings joy not only to the Lord to worship. It brings joy to you. To your heart. Alam niyo yung lahat ng desperation mo, idaan mo sa worship, laki ng pakinabang. Kasi uuwi kang magaan. Kasi naibuhos mo lahat sa Panginoon eh.
Doon mo ibuhos sa Panginoon lahat, mga kapatid. And we're continually in the temple praising and blessing God. Amen. Nagtuloy-tuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, with great joy. So, nasaan ang kagalakan? Diba? Ang Panginoon, imbis na nung umalis ang Panginoon, imbis na sila'y malungkot, sila'y nagalak. Bakit? Kasi may iniwang pananampalataya ang Panginoon. When somebody is in faith, you will never be discouraged. Right. Alam niyo, discouragement is the loss of faith. Kapag ikaw nadi-discourage na sa buhay, meaning to say, you don't look positively in your life. There is something wrong in your vision. There is something wrong in your belief system. The reason why you are discouraged. Eh, sino namang hindi nadi-discourage, Pastor? No one. Kahit Pastor nadi-discourage. Pero bakit, paano tayo nakakabalik? Paano tayo nakakabangon, mga kapatid? Faith. Pananampalataya. Kaya nga pananampalataya eh. Because this is not forced or influenced by good things, by positive things in your life. Faith is something that is not being influenced by circumstances. Faith is only influenced by and through the words of God. Pwede ngayon masarap ang buhay mo. Pwede ngayon masarap ang kinakain mo. Pwede ngayon masarap ang pakiramdam mo. Pero paano kung hindi na masarap ang pakiramdam mo? Paano kung na-discourage ka na? Paano kung nasaktan ka na? Yung faith mo mawawala. No, faith should not be based on the circumstances. Faith should be based in the words of God. Dahil sinabi ni Lord eh. Sabi ni Lord, pumunta ako sa dagat, manghuli ako. Lord, kagagaling ko lang dun eh. Professional fisherman, mga kapatid, si Pedro. Nakuha niya? Hindi naman bagong mangingisda si Pedro eh. Matagal na po siya nangingisda. At nung sinabi ng Panginoon, go back to the sea, Pedro. Cast out your nets again. Lord, kauwi nga lang namin, nagliligpit na kami ng aming lambat. Wala nga eh. No, go back. Okay. Because you said it. This faith is not based on your circumstances. Kahit ilang beses ka nang pabalik-balik, pura ka, failure. Pero pag sinabi ng word sa'yo, bumalik ka muli, huwag mong isipin yung failure mo, isipin mo yung gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Isipin mo na siya yung ruler ng universe. At nung sinabi niya yon, go back to the sea. Mga kapatid lahat, pati Butete, mga kapatid nagpuntahan doon. Alam niyo kung bakit? It's the word of the Master. The word of Creator. Who made the heavens and the earth. Eh, Pastor, kwentong ano yan. Hindi kwentong barbero yan. You don't believe it. That's the reason why you are so discouraged in your life. Why not try to believe the word? Why not try to meditate and believe Him? For just once, mga kapatid. Isang beses lang. Kasi maa-addict ka eh. Alam nyo, pag nasubukan mo ang kabutihan ng Panginoon isang beses, maa-addict ka. Sige nga, Lord, ulitin mo nga. Huwag mo i-challenge si Lord, talaga ulitin niya yan. At nung inulit, sarap sa pakiramdam. Isa pa nga, Lord, sumusobra ka naman, ang palataya ka muna. Abuso ka. So, faith is something that is not just influenced by the circumstances. This is influenced by the words of God Himself. Everybody say amen. Amen. Clap your hands to the Lord and say amen. That's why, when we talk about worship, si David mismo in Psalms chapter 27, nabanggit ni David ito sa verse number 6, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle, what? Sacrifices of joy. I will sing, I will sing praises unto the Lord. Alam niyo yung word na joy dyan, yung sacrifices of joy, yung joy dyan, is coming from the Hebrew word teruah, which means battle cry. Which means shout or alarm, a loud alarm. A shout of joy.
Yan yung ibig sabihin ng sacrifice of joy. Sabi niya, nung ako'y nagpunta sa iyong tabernakulo, ang inoffer ko sa iyo, Panginoon, ay malakas na pagpupuri. Kaya when we go to church, God loves the loudest worship or praise that we could offer to Him. Ang simbahan, di ba? Maaring itong kasi mga kapatid natin sa CARE, yung mga points doon ay kanilang na uulit-ulit. Diba? The church is not designed to be a quiet church. Read your Bible in the book of Acts. It's the history of the church. It is never designed to be a quiet church. If you want to go to church, na you want just to be quiet, ingay-ingay naman sa simbahan, hindi ako makapag-concentrate. Bakit sa bahay nyo? Tahimik naman, hindi ka rin nakakapag-concentrate. Di ba, same-same lang. Kasi it's not really designed, the church not really designed for a quiet place na kung saan lahat tayo dapat tahimik, solemn na solemn. No, it's not designed by God. Look and research in the Bible. And every time we gather, the presence of God leads us to what? To joyfulness. Yes. Amen. Alam niyo si Jesus Christ, pag pupunta sa isang lugar, nagkakagulo yung barangay. Nag-aagawan sila sa presence ng Panginoon. Gustong mahipo ang Panginoon. Nagtutulakan nga yung iba Para siyang artistang sikat na sikat, mga kapatid. So, imagine niyo yan. When the presence of the Lord, anong sabi ng Biblia? It sets liberty. It gives liberty. Napapalaya ang lahat. Yung mga killjoy na nakaganyan, pag dumaan si Kristo, nagtatakbuhan, mga kapatid. Because of the presence of Jesus. Now, imagine that in the church. When the presence of the Lord inhabits in His people, through what? Through praises. Kaya pag tayo naghiingay, nagsumasamba, nagpupuri sa Panginoon, God is attracted to the worship and praises of the people, mga kapatid. Amen. Sabihin nila, ang ingay naman ng simbahan nyo. So what? Hindi gumawa kayo ng simbahan yung tahimik. Pakialaman nyo kami, ito ang pagsamba namin sa Panginoon. Alala ko nung nagpa-pioneer tayo sa loob ng pilar. Ganito rin kami, mga kapatid, kaliwat kanan, mga deboto yan. Oras ng pagsamba, mga kapatid, nagpupuri sa simbahan. Naririnig namin yung bubong namin, yung gilid ng bubong. Hinahampas nila. Lalo namin iniingayan, mga kapatid. Gagalit sila. Tapos, kabilang kapitbahay naman. Habang nangangaral ako, nakikita ko sa labas marating yung barangay. Tsaka yung kapitbahay namin nagrereklamo. Sabi ng barangay, sabi ng misis ko, sige, hintayin na lang po natin si pastor matapos, tapos kausapin ninyo. Nung matapos na ako mag-preach, nawawala naman na sila. Linggo-linggo yun, persecuted kami. Grabe yung iyak ng simbahan. Sabi ko, umiyak tayo sa Panginoon. May gagawin ng Panginoon. Sige, iyak kami sa Panginoon, fasting kami, ganyan. Sumunod na araw, lumabas ako, pumunta ako sa kabila. Kapitbahay, sama ko yung si Sister Fran. Sabi ko, halika, kausapin natin kapitbahay. Sabi ko, paumanhin po ninyo kung kayo po yung naiingayan sa amin. Di, pastor, kasi bakit naman ang Katoliko, ganyan? Hindi po kami Katoliko Oo. Hindi, kasi bakit ganun ang pagsamba? Masyadong nag-iiyakan kayo. Sabi ko, nakasulat din po kasi sa Biblia na even Jesus Christ, He cried aloud. Di parang binabible studyhan ko na maya-maya, sabi niya. Kasi pastor, pag nag-iiyakan kayo dyan, naalala ko yung mga magulang ko Yun pala, may kalungkutan sa puso nila. Tapos sila daw ay nagtatrabaho ng umaga, ng gabi, kaya sa umaga tulog sila. Kaya gusto nila ng tahimik. Sabi ko, pag paumanhin ninyo, hindi naman kami maingay ng isang linggo Kalahating araw lang kami. Okay, sige pastor, pasensyahan nyo na rin kami. Di okay na kami nun. Yung kabila naman. Pinuntahan namin. Sacrifice of joy ang pinag-uusapan Hindi kasi kung babaguhin natin, ang sinasabi ng Biblia, tayo rin ang mahihirapan. So let's see kung mayroong miracle dito. Pinuntahan ko yung kapitbahay. Hindi pastor, sabi ang ingay-ingay nyo, hinaan nyo na lang yan. Ganyan. Sabi ko, sige, ihinaan namin, pero kapag nag-iyakan na yan at naghiyawan, hindi na namin mahihinaan yon. Basta galit siya, nagagalit siya. Malaking tao, mga kapatid.
Parang nag-gym siya. Patpatin ako nun mga kapatid eh. Sabi ko, si Goliath to. Di okay lang. Di paglipas ng ilang linggo, ganun pa rin, pinapatawag niya pa rin yung barangay and every time, patawag ng barangay. Mayroong barangay na dumarating habang nangangaral ako. Tapos, punta ako sa barangay. Sabi ko, Kap, mayroong nagko-complain sa akin yung kapitbahay. Sabi niya, hiyaan mo yung pastor. Kami naman, kaya kami nagpupunta doon. Kasi siyempre, ireklamo yon, pupuntahan lang namin. Pero ando lang, magpapakita lang yung tanod doon, tapos aalis na. O ganun lang. Siya nagsabi nun, yung barangay captain, sabi ko. Kasi alam niya yung rights natin eh. We have this, we call it the religious, the holy hour, we call it the holy hour. We are not just parang inserted into the Constitution. We have the Constitution itself. Tingnan nyo, basahin nyo sa Constitution ng Pilipinas, mga kapatid. Nandun tayo mismo, yung freedom of religion. Hindi siya isiningit, kundi may sariling provision yon. Kaya may holy hour tayo. Kaya even this community, when they persecuted you, quote it. That we have this loud noise, we call it the holy hour of Pentecostals, from 9 or from 7 to 12 o'clock in the morning, in the noon. So yun po yung aming holy hour. So hindi kayo pwedeng galawin ng kahit na sino. We have the freedom of religion. Naku, ano yung ibig sabihin mga kapatid? So nung ito na, nangangaral ako. Reklamo na naman sila. Sumunod na linggo mga kapatid. Miracle bang pag-uusapan? Kumatok mga kapatid, yung kapitbahay ko. Lunes yun. Ay, kung pag-reklamo, wala namang Lunes na Lunes. Di binuksan ko. Pastor, sabi niya, mabait. Nakikatawan, pero bumait. Pastor, o bakit? Nangyari sa'yo, Brad? Pastor, nakabangga ako? Ganun ba? Ano nangyari sa nabangga mo? Hindi naman, pastor, tao, yung sasakyan nabangga ko. Pastor, kapos ako eh. Baka pwedeng makahiram. Sabi ko, magkano po ba? Sabi niya, kahit 2.5 lang, pastor. May 2.5 pa ako sa pitaka. Sige, sabi ko, Brad. Siyempre, kailangan mo makipagpayapaan. Di, sige. Linggo ulit. Ingay naman ka. Walang barangay dumating. Eto, pag Lunes ulit, kumatok na naman. Pastor, kasi yung misis ko, hindi pa sumusweldo, baka pwedeng makahiram. Sige. Meron kong extra 1.5 dito. Di, naka 1.5 na sa akin na naman. Linggo na naman. Ingay na naman kami. Walang barangay dumating. Hindi na nagreklamo kailanman. Alam niyo kung bakit? Hindi pa nakakabayad eh. Matalino talaga si Lord. Matalino si Lord. So wala, may utang siya sa akin. Ano sabi ng Biblia? Alipin ng tao na may nagpapautang ang pinautang, parang ganoon. Di ako yung nagpautang, di alipin ko siya. Bayad muna bago ka reklamo. Kasi kung magre-reklamo, irereklamo rin kita sa barangay. Hindi nagbabayad to eh. Pero alam, matalino ang Panginoon. Alam ng Diyos ang dapat niyang gawin. Alam mo, grabe yung revival ng simbahan ng mga kapatid. Ang ingi-ingi namin tuwing linggo. Wala na buwabawal sa amin. Grabe pa ng mga speaker noon. Di 15 pa yung mga speaker ko noon. Talaga namang doon sa street ng Gem Street na yun, umaalingaw yung tugtugan doon. Yung pagpupuri, pag ako pa naman nangaral, sumisigaw ako mga kapatid. Pero yung ibang kapitbahay, natutuwa sila. Pero may dalawa lang ako talagang mga sugo ni Satanas talaga mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, ang church na maintain mga kapatid, hindi na sikilang pagpupuri sapagkat yung sacrifices of joy mga kapatid. Mahalaga yan. Everybody say amen. Mahalaga yan yung sacrifices of joy. Kaya sa church, don't be quiet. Don't be settled sa mga solemn lang na parang, hindi natin feel ngayong maglundagan, hindi natin feel ma-Holy Ghost. Huwag kang ganun mga kapatid. Walang ganung apostolic church. Dapat feel natin palaging ma-Holy Ghost mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why the way we should respond to the Lord's blessing, yung inaawit kanina mga kapatid, yung dakilang katapatan. Yung katapatan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. How do we respond to that? The first thing to do is
Number 1 is, treat God's word as a treasure. Give value to His words. Palagi inyong respetuhin, palaging bigyan ng value o kayamanan sa paningin ninyo ang salita ng Diyos. Kayamanan yan. In Matthew chapter 13 verse 44 says, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. Isang kayamanan na nakatago sa ilalim ng lupa. When a man hath found, nung makita do ito ng tao, he hide it, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field. Nung nalaman niyang may nakabaong kayamanan doon, umalis siya. Binenta niya lahat ng ari-arian niya. Yung pinagbentahan, pinambili niya ng lupa, yun, nakita niyang may kayamanan. Ganon niya pinahalagahan yung kayamanang nakita niya doon. He buyeth all the land, and he selleth all his things. Lahat ng meron siya, binenta niya, binaliwala niya. Pati profession niya, maybe siguro, mga kapatid. To be exaggerated lang, mga kapatid. Talagang lahat, sinacrifice niya. Bakit? Kasi merong isang mahalagang bagay na ayaw niyang pakawalan. And if we are going to interpret that, that's the Word of God. That's how you value the Word of God. Sorry mga kapatid, but I am not a killjoy. Pero kung pwede mo namang ipagpaliban yung pasyal mo pag-araw ng linggo, pag pwede mo namang ipagpaliban yung paglalaba mo sa araw ng gawain, pag may conferences tayo, ipagpaliban mo muna mga kapatid. Tingnan mo siya na yung Word of God as napakahalagang kayamanan ng buhay mo. Ay, wag naman siguro maging parang exaggerated ang dating ko. Pero yun ang gusto kong sabihin mga kapatid. Let's value the Word of the Lord. Let's value it as a treasure of our life. Minsan mga kapatid, nakakalungkot. At alam ko nararanasan nyo, matagal na rin ang simbahan ninyo. May mga pagkakataon na the pastor will do all his best to preach and teach what we should be reacting o reaction sa mga panahon ng problema natin. Lalo't higit dun sa mga decision, pagdidesisyon natin. Itinuturo ng pastor. Pag tayo magdidesisyon, ganitong gagawin natin. So, dapat nag-accumulate na sa isip natin, sa puso natin yung mga, for many years na naririnig mo yung Word of God. Darating sa panahon na hihingan ka ng Diyos ng test. Ite-test niya yung alam mo. Ite-test niya yung narinig mo sa church. Ite-test niya yung comprehension mo. At nakakalungkot yung mga kabataan, mga kapatid. May mga kabataan na parang ang simbahan, ang Word of God is parang filler na lang. Yung pag may gap, if you feel, pandagdag. Dahil nag-aaral pa naman, kaya active. 'Di ba? Pero nung tapos na mag-aral, dahil may trabaho na, may reason na siyang mabigat. Hindi na ako makapag-church, pastor. Kasi yung schedule ko, iba na eh. Nalulungkot ako mga kapatid. Na for many years, yun yung itinuturo mo at ikaw naniniwala ka na, wow, lumalago sila sa pananampalataya. Nung biglang nagbago yung sirkumstansya nila, nagbago rin yung pananampalataya. Nakakalungkot. Kaya, alam mo, bilang napasabi ko, kung ang success, mayroon kang sariling definition ng success, you will be out of the equation of the Lord, mga kapatid. How do we define success ba? Is it when you finish your studies, you have a good job, and you are receiving malaking compensation? Is that the success that you're meaning? Do you mean that you have house and lot, you have cars, you have all the things that you want to buy? Is that the success that you mean? Yung ba yung success na iniisip natin? Well, those are temporary things. Nung nasa church tayo, magsimula kabataan, tinuturuan tayo, ano ba talagang totoong meaning ng success? Is it monetary?
Is it the popularity? Is it having the things of this world? No. Di ba? Hindi naman yun. Anong sabi ng Biblia? Set your affection on things above. Ano yung affection? Pakaramdam mo, yung emotion mo, yung puso mo. Sabi, huwag mong ibigin. Yung mga bagay na nasa mundo, set your affection on things above. Yun yung tinuturo sa church, pero pag nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon ng buhay, nakagraduate na at may titulo na, hindi, i-assign kita sa somewhere malayo-layo sa simbahan, pumapayag, huwag kayong pumayag. Naging buhay nyo na ng maraming taon yun, na naglilingkod kayo sa Panginoon. Then isang iglap, papayag kayong baguhin ng tao na lamang para kayo ay mawala sa simbahan. Alam mo naman yung consequence nun. Pastor, mahirap maghanap ng trabaho tamad ka lang. Sorry ha, huwag yung sabing exaggerated ako. Ganun mo ba tingnan yung Word of God? Pastor, meron namang simbahan dun So, panibagong pakisama ang ibig mong sabihin. Panibagong pakikisama, it's not your house. It's not even your house. It's not even the usual brother and sister you have. So, when you are new into the church, anong gagawin mo? Makikisama ka sa pastor. Aalamin mo yung kanyang prinsipyo. Aalamin mo yung prinsipyo ng simbahan, yung kultura ng simbahan. Makikisama ka sa Hindi ko sinasabing bawal, hindi ko sinasabing masama. Ang sinasabi ko, it's for your benefit. Paano kung meron kang hindi nagustuhan? Paano kung may comparison na sa isip mo? Dilito ka na ngayon. Anong gagawin mo? It's better for me not to go to church. Kesa naman sa magsimba ako dyan, hindi ko naman simbahan. You see? Then you have the reason. Tandaan natin ang demonyo matalino kaysa sa atin. Amen? Hindi siya makapangyarihan katulad ng meron kang kapangyarihan. Pero matalino siya. Mas matalino siya sa iyo. Pero mas makapangyarihan ka naman. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Kasi may kapangyarihan ka. Hindi sinabi ng Panginoon na ma-outsmart mo yung devil. Hindi sinabi ni Lord yun. Sabi niya, may kapangyarihan ka. Greater is He that is in me than he that is in the world. So, mayroon kang kalakasan dahil kay Kristo. Pero kung unti-unti kang mawawala sa gawain ng Panginoon, because the way how you treat the Word of God, you will suffer one day. Kaya napasabi ako sa sarili ko, okay, for now, you think you are successful. One day, you will come back and you will say, I'm wrong. Because there is no such person, listen to me, there's no such person that really is successful other than the person who treated God's Word very well. Hindi ko sinasabing huwag kayong mangarap, pero mas mayaman ka kaysa sa taong may natapos at may magandang trabaho kung wala namang paglilingkod sa Panginoon. Mas mayaman ka sa Kanya kahit nagdarahop ka lang, kahit ng ulam mo daing araw-araw, I am dying inside. Puro na lang daing ng daing. Kung hindi daing itlog. Okay lang yan. Pero pag pumupunta ka sa gawain, ang tingin sa'yo ng tao, napaka-milyonaryo ng taong ito. Pag naglalakad ka sa kalye, masaya ka. Kasama mo mga anak mo, nagpunta kayo ng gawain. Alam nila yung buhay mo. Alam nilang hindi ka mayaman, pero masaya ka. May aura silang nakikita sa iyo, mga kapatid na nabibless sila. Pero hindi ka engineer. Pero hindi ka milyonaryo. Hindi ka negosyanteng mayaman. Isang simpleng tao na may pagpapahalaga sa kayamanan ng salita ng Panginoon, nakikita nila, nagraradiate yung kapurihan ng Panginoon sa iyo. You will never be forsaken by God. You will never forsaken by God. You will never be forsaken. Hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. It is a testimony of David, di ba? Sabi niya, I am child and now I am old, but I have never seen a righteous person begging bread. Wala daw siya nakitang tao na naging tapat sa Panginoon na namalimos ng tinapay. Hindi pababayaan ng Diyos yan. Kahit padaing yan, pagkain pa rin yan. Alam mo yon? Pag niluto mo, inggit kapitbahay mo. Ano ba yun?
Bakit? Pag niluto ba yung kaldereta, naiingit ba kami? Hindi. Pero pag niluto namin yung daing namin, lahat kayo, wala kayo sa daing namin, mga kapatid. Kahit kaldereta yung lutuin nyo, wala akong pake dyan. Pero ito amin, talagang tululaway nyo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Masaya tayo kahit tayo, mga kapatid, ay hindi mayaman. Amen. Yan, ayaw na ayaw lang ng mga Amerikano yan. Di ba? Nababahuan sila. Ano mang klaseng ilong ninyo? Tangos nga, mali naman yung pagkakaamoy nyo. Sa amin, pango, pero ang pang-amoy namin may taste. Amen. That's why, how we should respond to the Lord. Respond to the Lord, treat the words of God as a treasure. Please, mga kapatid, wala tayong ibang kayamanan sa mundong ito. Kaya pag may Bible study, excited ka dapat. Word of God. No matter who the person will teach the Bible study, listen to the Word. May pangungusap ang Panginoon. That's my mentality nung ako hindi pa nagpapastor sa Mother Church. Kahit sino tumayo sa likod ng pulpit, attentive ako. Palagi ako nakaupo sa harap dyan. Gustong-gusto ko upuan nito ni Brother Francis dyan. Ganyan ang upuan ko sa Mother Church. Diyan ako palagi sa harap. Ayoko na nasa likod ako kasi sa likod maraming bulong-bulungan. Diba? Pastor, inuubo na naman, ha? Minsan ako umupo sa likuran, may mga matatanda na nakaupo doon, nagbubulungan, yung ubo ni Pastor, ang tigas. Narinig ko yun, nagkukwentuhan sila, isip ko, tigas na mga ulo nito mga ito. Hindi lang yung ubo ni Pastor, pati mga ulo nyo, titigas. Nagbubulungan sa likuran. Kaya magmulan din ako umupo sa likod, gusto ko palagi sa harap, kasi ayoko na didistract ako. Amen. Kaya pag oras ng gawain, mga kapatid, sabihin nyo sa kapatid nyo, sa katabi nyo, so muna ang kausapin, ha? Busy ako. Amen? Amen. Kaya pag tayo, mga kapatid, nasa Panginoon, let's always move on with joy. The second point, mga kapatid. If you want to move on with your life, move on with joy. Pastor, ba't mo naman nasabi yan? Because in Acts chapter 8, verse 39, it says, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. Ito yung eunuch, di ba? And that the eunuch saw him no more. Pagkatapos siyang i-baptize ni Philip, biglang naglaho parang bula itong si Philip, mga kapatid. Magic. Hindi ko alam paano nangyari, but yun ang sinabi ng Biblia. Kinot away ng Panginoon si Philip. And then that the eunuch saw him no more. And he went on his way, what? Di ba dapat matakot? Hala! Kaluluwa yung nagbaptize sa akin! Hala, aswang! Hindi. Pagkatapos sa ilubog, biglang pag-ahon niya, asa na si Felipe? Ano yun? Nawala. Magic. Hindi po magic, mga kapatid. Pero tinan niyo, mga kapatid, alam niyo yung word na rejoicing dyan? Sa Greek word, chairo, meaning calmly happy. Calmly. Sabihin, kalmado ka pero masaya ka. Hindi siya natakot, hindi siya frightened nung nawala si Felipe. Pagtapos niyang pag-ahon niya, may kakaibang binigay ang Diyos sa kanya, kalmadong puso at masaya. Meron akong example, mga kapatid. May example ako sa inyo. Sa pag-iikapo. Huwag kayo matitisod, ha? Sasabihin ko lang ito, kasi experience ko ito. Kami man ding mga pastor ay nag-iikapo. Katulad nyo rin. Nag-iikapo din kami sa ating headquarters. Minsan may mga pagkakataon katulad nyo rin na mga pastor din, nadidelay din ang kanilang pag-iikapo. May isang buwan akong hindi ko naibigay, mga kapatid, kaagad. Pero nandoon. Nung kinuha ko na sa treasurer, inireport ko na, natanggal lahat ng agam-agam. Kasi alam nyo, mga kapatid, kung ikaw sensitive lang sa gawain ng Panginoon at sa utos ng Diyos, pag ikaw hindi ka nakakapag-ikapo, kinakount mo lahat ng mga bagay na nangyayaring masama as retaliation ng Panginoon sa iyo. Which is wrong. Alam ko mali. Pero nakapangako kasi sa Book of Malakay yun eh. Sasawayin niya yung mananakmal. Ano ba yung mananakmal? Yung mga kamalasan sa buhay, mananakmal yan eh. Yung mga disgrasya, mananakmal yan sa buhay ng tao. Sabi ng Panginoon, kapag nagbibigay ka ng ikapo mo, sinasaway niya yun. Eh may pagkakataon. At say, na-delay, halimbawa, hindi mo naibigay kagad. Kasi may reporting kami every month. Na-delay, hindi ko naibigay. Ang isip ko nun parang,
Ano, bakit ganun? Parang hindi ka mapakali. Pero pagkatapos mo maibigay, mai-report, kung ano sinabi niyan, went on his way rejoicing. Happy ka, and then kalmado ka. Isinasabi ko as example lang, sa pagbibigay lang yun mga kapatid. Marami pang ibang mga example. Pero gusto kong maintindihan ninyo na God wants us to rejoice always. At pag may mga bagay na ganyan na may doubt, kung sa konteksto ng pagbibigay, huwag niyo pong sabihin masyado akong exaggerated again ha. Pero alam niyo mga kapatid, sometimes that's the barometer of our true relationship with the Lord. For where your treasure is, ano sabi, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kaya kung ang kayamanan mo wala sa Panginoon, wala dun ang puso mo. Kaya pag may mga bagay na ganyan na para bang, bakit nagkakasakit mga anak ko? Bakit kinapos kami? Bakit nagdaratingan itong mga to? Check your giving. Matandang simbahan na rin naman na ito. Matagal na rin ito. Gusto kong sabihin, yung relationship niyo sa Panginoon, check your giving. Hindi interested si Lord actually sa pera mo eh. Ano ba naman yung tithes mo? Kung 5,000 yan, 10,000 yan, kahit 50 million, 100,000, 1 million, ano ba sa Panginoon yan? Hindi naman actually amount na tinitingnan ni Lord eh. Yung the way how you respond to the word. The way how you respond to God. Kaya no matter what happened, kung meron kang personal relationship sa Panginoon, mean it. Bantayan nyo yun, mga kapatid. Kasi kung hindi, troubled ang kapalit niyan. Troubled yan. Linggo-linggo troubled ka. Parang nahihiya ka tuloy lumapit sa gawain ng Panginoon. Nahiya kang magsimba kasi parang meron kang, alam mo na, hindi pa inaayos. Pero nung pagkatapos ng basahin ng eunuch, yung word ni Isaiah, sabi niya, oh, nandiyan ang tubig. Sabi niya kay Felipe, bautismuhan mo ko. Sabi ni Felipe, yes. O, di binautismuhan siya. Pagtapos bautis, alam mo, dinagit lang si Felipe, dinala lang doon sa eunuch, di ba? Para lang mag-baptize. Imagine niyo yan, mga kapatid. Kung paano nasisynchronize ni Lord yung buhay natin sa mga pangangailangan ng kung sino-sino. Kaya kung nakilala kita, hindi yun aksidente. Nakilala mo siya, hindi aksidente. May synchronization sa Panginoon yun. Amen. Kaya kung nakilala mo siya ngayon, alam mo na, siya na talaga. Oh, di ba? Parang ubo, ayaw umalis. Sabi mo sa partner mo, para kang ubo, ang kulit mo. Praise God. Palakpakan natin si Lord, masaya lang tayo mga kapatid. Let's live always, mga kapatid, in God, with joy, mga kapatid, with joy. In Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. The word always means all times, at all times. Lahat ng oras, lahat ng panahon. Amen. Rejoicing always, but not in a superficial way that is dependent on feelings. But joy as you abide in His words. Kaya sabi ko kanina, hindi dahil sa pakiramdam mo, masaya ako ngayong araw na ito, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko, gusto kong purihin si Lord. Paano kung masama ang pakiramdam mo? Kaya superficial joy yan, pag ganon. Huwag tayo nakabase sa ating feelings, mga kapatid. It's always based on the Word of God. Di ba na-share ko ba sa inyo minsan, mga kapatid, dun sa simbahan ng Pilar, may pagkakataon na, ay, parang wala yung passion ko to preach that day. At wala lang. Parang wala akong ganang mangaral. Parang may kakaibang bigat ako nararamdaman. Then I sit down dun sa office, mga kapatid. Mayroon dun yung CCTV, nakikita ko sila, may mga pumapasok, umuupo. Tinitingnan ko sila isa-isa. Tapos may notes ako dyan. Pero wala nga akong ganang mag-preach. Parang wala lang. Parang wala akong passion to preach. Tinitingnan ko sila isa-isa. Tapos meron dun isa, mga kapatid, super kulit niya. Makulit talaga siya sa simbahan. Mas makulit siya. Pero naalala ko yung buhay niya. Sabi ko, nung siniran ko to ng Word of God, sobrang kulit nito. Ngayon makulit pa rin. Pero nasa simbahan na siya. May isang nanay doon, tago sa akin. Tuwing magba-Bible study ako. Literal na kwento na nagtatago sa likod ng pinto. Totoo po yun. Talaga may nagtatago sa likod ng pinto. At pinapasabi sa anak na, wala, sabi mo wala ako. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun.
Nung nakita ko siyang pumasok, tapos ang saya-saya, nakikita ko ang aura niya sa simbahan. Nakikita ko kasi mga galaw nila sa simbahan. Sabi ko, parang sabi ng Panginoon, oh, hindi ka mangangaral. Hindi mo ba na-realize? Na nung nangaral ka ng mga panahon na nako-convert sila, kaya sila nagbago. It's not because of you. It's because of the word that you preach. Parang sinabi sa akin ng Panginoon by impression, malungkot ka man o masaya ka, mangaral ka. Because it is not about you. It's not about your feelings. Kung masigla kang pupunta dito, magsusonglid ka. Masigla ako, dapat masigla kayong lahat. Kahit hindi ka masigla, kahit masaya ka o hindi ka masaya, mangaral ka. Kasi ang kapangyarihan wala sa iyo. Ang kapangyarihan nasa salita. Alam niyo mga kapatid, that day, I preached, mga kapatid, with a very encouraged heart. Nagugulat yung mga kapatiran. Sigaw ako ng sigaw. Encourage ako. Pero sinabi ko lang yan kay Sister Pan sa asawa ko. Sabi ko, ma, God talked to my heart. I don't really want to preach. But because of these people, nakita ko yung paano binago ng Panginoon ang buhay nila through the words of God. Binalik ng Diyos sa akin. Pag masaya ka lang ba, tsaka ka mangangaral? Pag encourage ka lang ba? Paano kung baon ka sa utang? Paano ka mangangaral? Sige ba, kayo? Pag kayo baon sa utang, parang hinihila mo yung paa mo sa simbahan. Para ka may sakit na ketong. Pero pag wala kang utang, nakabayad ka, para ka nagmamarchang sundalo. Pero alam niyo mga kapatid, it's not about us. Punta ka lang sa simbahan, upo ka lang dyan, makinig ka. It's about the Word of God. May gagawin at may gagawin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Whether we are persecuted, whether we have this temptation, God will do something, mga kapatid. Because God wants, hallelujah, us to rejoice. Because this principle, listen to this before I end, mga kapatid, malapit na ako. Because joy is an essential kingdom element. Alam niyo ba yon? Joy is an essential kingdom element. Elemento ng kaharian ang kagalakan. Sabi ng Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So meaning to say, we are in the right path. When we go to church and we ask the Holy Spirit to come down and fill us, at pag napupuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, we are in the right track. We are in the same context na nung sinabi ni mga kapatid ni Apostol Pablo na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang mga pagkain, hindi ang pag-inom, kundi katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa banal na Espiritu Santo. So pag napupuspos tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos na makita sa atin. That's why in every service, please, kahit simpleng Bible study, huwag niyong pigilan kung gustong kumilos ng Panginoon. If God wants to fill you and speak you with other tongues, mga kapatid, speak with other tongues. Huwag tayong mabound sa, may mga bisita. No! Let them see what is an apostolic church. Let them feel, let them experience the Word. Because the Word is not just meant to inform us. Di ba sinabi ko na sa inyo ito? The Word of God is not meant to inform us, but it meant to transform us. So kung yung Word of God na nababasa nila dyan, ang laki-laki ng bersikulo, pero hindi na nai-experience yan, what's the power of that? There's no power in it unless you experience that. Pero yung binasa mo yung salita ng Diyos, bukod sa nabasa nila, naramdaman nila. At nung napuspos sila ng Espiritu Santo, ito nga, yung sinasabi ng Biblia, this is the refreshing. Ito yung totoo, na ininom mo yung tubig ng Panginoon. At ikaw ay na-refresh, ang kaluluwa mo na-refresh, mga kapatid. So in every time na may service sa gawain ng Panginoon, please, the joy of the Lord is our strength, mga kapatid. Kapag ang banal na Espiritu ay bumababa, mga kapatid, the kingdom is full of joy because of the presence of God. Kaya the church without the presence of God, there is no joy in it, mga kapatid.
Kaya huwag kayong pumayag, mga kapatid, sa church, papasukin dito yung kalungkutan lang. No. Magandang malungkot tayo sa Word of God na nag-reflect sa atin. Pero ang church, it should be always with joy. Paglabas natin yan, nakikita tayo ng kapitbahay, ang mga mukha nila, ang galak-galak. Ang sasarap nila tingnan. Ang babait nating tingnan daw, mga kapatid. Kala lang nila yun. Pero totoo, mabait tayo, mga kapatid. Pag uuwi tayo sa bahay, iba sa inyo, malalayo pang biyahe. Sino pinakamalayong biyahe pa uwi sa bahay? Saan po yon? Sa Binyan? San Pedro? Oh. Diba? Sa sobrang haba niyan, biyahe niya, minsan traffic. Dito nakangiti kang umalis, pagdating nakasimangot ka na. Oy, ingat kayo kasi kapitbahay natin, nagbabantay din sila. Kung masaya ba tayo sa ginagawa natin. Kasi, pag alis sa bahay, sumisi, ay! Mga anak, bilisan nyo! Huli na tayo! Ang babagal ninyo! Mga batugan kasi kayo! Naririnig ng kapitbahay yan. Saan pupunta yung mag-anak? Magsisimba. Pag-uwi, mga kapatid, nag-aaway, naririnig yun, nag-aaway yung magkakapatid. Sa bahay, sigawan dito, sigawan doon. Alam nilang galing kay simbahan. Sorry mga kapatid, I'm not telling you this because, pero this is my observation. Hanggat maaari, bantayan natin yun. Kasi testimony tayo sa community, mga kapatid. Sila din ay binabasa tayo, mga kapatid. Alam nyo ba, di ba ito yung sunod na point, do you know why others don't want to join the church? That's the question. Because nakikita nila na we have lack of joy. Kapag, di ba, malungkot ka, bugnutin ka, nakikita ka nila sa community, parang hindi ka malang humingitin, hindi ka bumabati sa kanila. Nakikita din nila, ay, kulang sa galakan to. Pero ang tao pag galak na galak, tingnan nyo nung araw ng Pasko, lahat galak. Aha, pati yung traffic enforcer sa amin, sumasayaw-sayaw pa habang nagaganon-ganon. May hawak-hawak na box ng sesto. Ganon-ganon. Sabi ko to, tuwing Pasko ko lang nakikita, sumasayaw to eh. Nagagalak lahat, araw ng Pasko eh. Totoo yan. Bakit? Kasi nga, may spirit of joy. Pag nakikita ng marami na tayo ay walang spirito ng kagalakan, they think also that Christianity is something to be endured and not to be enjoyed. Ang tingin tuloy nila sa Christianity, ay naku, parusa pala sa buhay yung pagiging born again. Tingnan mo sila, ang buhay nila. Imbes na sila matuwa, magalak, mag-enjoy, dahil nakikita nila nag-i-enjoy yung buhay mo, hindi tuloy lalapit yan. That's why they don't want to go to church. They see Christians who are critical of everything but thankful for nothing. Naku mga kapatid, murmur ng murmur. Kaya isipin nyo mga kapatid, nag-aakay tayo ng kaluluwa, pas naririnig nila sa atin na tayo ay nagre-reklamo. Very critical tayo sa mga bagay-bagay. Pero we are thankful for nothing naman. Dapat, hindi. Naririnig dapat sa atin, Pastor James, palagi tayo nagpapasalamat. Kahit anong nangyayari sa buhay natin. Salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon. 'Di ba nung may isang LM na pinahihirapan ng kanyang asawa. At nung mamatay yung asawa, nagtestimony. Sabi niya, mga kapatid, namatay na yung asawa ko, praise the Lord. Salamat Panginoon. Kasi sabi niya kasi pasalamatan lahat na salamat Panginoon. Tawa ko ng tawa sa likuran. Kasi alam ko yun, mga kapatid. Totoong testimony yun. Buwibisita ako sa mag-asawang yun, mga kapatid. Palaging sinasabi nung nanay na yun, sabi niya, Pastor, ang buhay ko parang sibuyas. Bakit parang sibuyas? Iyak ako ng iyak. Bakit? Kasi yung asawa ko. O di sige, ginawa ko, mination ko yung asawa. Hindi ako umiinom, mga kapatid. Pupunta ako doon, mga kapatid. Naabot ako, nagiinuman sila. Hindi ako maalis doon. Nagiinuman sila yan, yung asawa. Nakatayo ako doon, nagkwento. Pinapakita ko sa kanila, maya-maya, unti-unting nauubos yung kainuman. Muuwi. Hanggang siya na mag-isa. Eto ngayon, share ko siya, kahit lasing siya. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Totoo ito. Kasi pag pumunta ka sa umpukan na nagiinuman, mag-share ka ng Word of God,
Parang nasusunog yung mga yan. Hindi lang yung baga, kundi yung kaluluwa nila. Unti-unting nag-aalisan yan. May naitirang na isa, yun yung asawa nung siliran ko. Sumunod na linggo, daan ulit ako. Hindi na siya nagiinuman. Palagi nakahubad sa kali yun. Siga nga. Dumadaan ako, brother. Kwento-kwentuhan konti. Alis na ako. Hanggang sa nasanay siya. Hanggang isang araw, pagbalik ko doon, pagdaan ko, naka-t-shirt na. Sabi ko, improving. Improving, naka-t-shirt na, nahihiya sa akin, nakahubad siya. Isang araw, nagsimba kasama ng asawa niya. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Totoong testimony ito. Palagi niya sinasabi sa likod ng Panginoon, mabuti sinasagot ang panalangin ko. Isang araw, mga kapatid. Nagsisimba na, aktibo na sila eh. Hindi na ganong yung lalaki nagiinom. New Year yun, mga kapatid. Bisperas ng New Year. May nag-aya sa kanya na uminom. Umalis sila. Nabangga ang motor. Patay silang dalawa. Ngayon, sasabihin natin, ang malas naman. Para sa akin, mga kapatid, hindi. Kasi nakita ng Diyos na kung hindi siya kukunin ng Panginoon, magiging parewara lalong buhay niya. Kaya nung panahon na nasa pananampalataya pa siya, kinuha na siya ng Panginoon. Kaya nung tumayo yung nanay sa likod ng pulpit, matanda na siya. Ang una yung sinabi, yung matay ang asawa ko, mga kapatid, praise the Lord, salamat Lord. Yun ang totoo, nakakatawa, pero ang ibig niya palang sabihin, kinuha mo ito, Panginoon, dahil kalooban mo, kaysa naman sa mapunta ito sa impyerno. Kaya alam niyo yung prayer ng mga asa-asawa natin. Naku, katakutan nyo yan. Hindi ako nagbibiro. Katakutan nyo ang panalangin ng mga babaeng may asawa. Totoo yan, katakutan nyo. Kasi talagang pinakikinggan ng Panginoon yan. Kasi turo ko sa kakapatira, sabi ko, sister, pag uwi niyan lasing, paghiga sa sala, pag-pray mo, totoo yun. Sinasabi ko sa kanya. Kaya ginagawa niya, pag umuwi lasing yun, higa na sa, pinagpipray niya talaga, utos ni pastor eh. Nagigising, ano ka ba? Ginaganon siya. Nagigising, ayun. Pero, epektibo. Ayun. Kaya alam niyo mga kapatid, sa mga may asawang lalaki, please, ang panalangin ng babae, lalo't nasa pighati, nakikinig ang Panginoon. Ganun din naman sa ating mga lalaki, pag tayo pighati, manalangin tayo, pakinggan tayo ng Panginoon. Kaya, mahalin niyo asawa babae. Hindi, panalangin kayo niyan. Sige kayo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Alam niyo, magkaroon ka ng partner na Kristiyano, naku, napakaswerte mo. Eh kung girlfriend mo o boyfriend mo, ang gwapo nga, ang ganda nga, wala namang pananampalataya. Para kang hinihila niya sa impyerno araw-araw. Ang ganda lumilipas. Pero yung puso sa Panginoon ng isang tao na maganda at devoted sa Panginoon, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, walang bagay, walang oras na hindi ka maiintindihan ng asawa mo na nasa Panginoon. Walang oras. Palaging umiintindihan. Kasi sa mga asawang lalaki, kahit na anong gawin trouble niyan, sasabihin ng lalaki, pagpaubayan natin sa Panginoon. Hindi mo nang pakabait ng asawa mo. Grabe kung gano'n, di ba? Samantala nung hindi pa na-convert yan eh, di ba? Ingay lang ng aso, nagagalit na, nagmumura na. Ano ba naman yung aso yan? Kilawin ko yan. Yung unbeliever, ganyan eh. Nung tayo mga kalalakihan. Ako dati, mainitin ang ulo ko, konting ano lang, ako mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Oh, thank you, Jesus talaga, mga kapatid. Kaya, they don't want to go to church because they hear murmurs against their preacher and elders and programs of the church. Misery scares away people who are interested in the gospel of Jesus Christ. That's why move away from this kind of people. If you have this kind of people in your community, in the church as well, mga kapatid, may mga taong mareklamo, maingay, layuan ninyo. Huwag niyong bigyan ng atensyon. Kasi it will lose your joy. Isang araw, ikaw na rin, reklamador ka na rin, wala ka ng kagalakan. Kahit anong mangyari sa simbahan, may isang taong ganun sa mother church namin dati. Kahit na ang ganda ng programa, may napupuna pa rin siyang pangit. Sabi ko, itong taong to, sabi ko, hindi na nagbago. Palaging negative siya mga. Pero nandun siya, nagsisimba siya. Palagi siyang negative. Kasi nakukuha niya na palaging nakaupo sa likuran.
Kaya Sister Bay, susunod dito ka na bandahan. Joke lang. Kasi sa likod siya, kasi asher siya eh. Pero, totoo yun, may mga taong nasa palagi sa likuran. Yung bang, ang intention nila is not because kung wala nang maupuan, di okay lang nasa likod. Pero yung, ang dami namang upuan, nasa likod pa rin. So may katabi, mga kapatid. Isa yun sa iniiwasan natin. Ayaw nating mangyari sa mga simbahan natin na nagiging critical sila. Keep your joy. Keep your joy. Sabi mo sa katabi mo, palagi kang magalak. Palagi tayong magalak. Especially mga kapatid sa presensya ng Panginoon. Ang sarap mga kapatid, hallelujah, na tuwing napupuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Alam niyo yung sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 17. Tingnan niyo sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 17. Although the fig tree shall not blossom. This is my conclusion. Neither shall fruit be in the vines. Kahit hindi mamulaklak ang mga bulaklak, kahit hindi na magbunga itong mga vines na ito, the labor of the olive shall fail. Kahit hindi na magbunga yung mga olive tree na yan, sabing ganon. And the fields shall yield no meat. Kahit wala nang makaing karne, sabing ganyan. The flock shall be cut off from the fold. Mga kapatid, yung mga tupa, magkanda, ligaw-ligaw. And there shall be no herd in the stalls. Tignan yung sumunod. Ibig sabihin, lahat ng kamalasan na ito, dumating man sa iyo. Sabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. Wala kang pagkain, rejoice in the Lord. Nagkanda, sabihin na natin yung word na bagamat di tayo naniniwala, yung malas, nagkanda malas-malas man ang buhay mo, yung araw mo, rejoice in the Lord. May mga bagay na hindi favorable sa buhay mo, rejoice in the Lord. Yun ang ibig niya sabihin eh. Although the fig tree shall not blossom, neither the fruits in the vine, labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off of the fold, and there shall be no herd in the stall. Sabi niya, yet, pero, sabi nga nun, ako pa rin ay magagalak sa Panginoon. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon my high places. Why don't we maintain, hallelujah, the joy of the Lord in our hearts? Whatever happens, mga kapatid, hallelujah, let us always rejoice in the Lord. May I invite everyone to please stand. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.